Ee ooh ah ah, ching chang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ching chang, walla walla bang bang. Yan ang saksakan ng ETC. Search nyo lang sa website kung paano yan. ETC Kabanata 5A.13. Dahil mas naalala ko ang aking Scoop 4.48 entitled Japanese to Car Park. By the way, ito pala itsura sa foot brake. Walang pinagkaiba sa handbrake. Foot lang nga ang gamitin nito. Ang paggamit nito sa foot brake ay tadyakan mo lang. Mayroon pa palang isang park brake. Yun yung katabi sa wiper na kakalabi. So kapag nasa parking lot ka na, tadyakan mo yung brake pagkatapos yung foot brake. Gamitin mo ang left foot para sa foot brake. Pag release niyan, tadyakan mo muna yung brake saka yung foot brake. Palapit na tayo mga kadud sa Japanese to gate. Yes, ito yung pinakamalaking siguro ito yung daanan na gustong-gusto ng mga dayuhan na nakatira dito sa Japan na mag-road trip ay depende sa kalakihan ng iyong ride. Kapag ETC ka ay diretso ka daraan dito dahil pag automatic magbukas ang daanan. Kung hindi ka naman ETC ay syempre may haharang sa iyo. Hindi ka makakadaan dito sa tollgate. At mas lalong hindi ka makakarating sa iyong paroroonan. Huminto ako ng sandali upang makita ko sa aking side mirror ang itsura naman kapag ikaw ay nakalagpas na sa dahil sa takot na posibleng masagasaan na hindi na ako bumababa. Kapag kasi ikaw ay gagamit ng Japanese tollgate ay madadaanan mo ang magagandang highway. Tulad sa atin kapag dadaan tayo ng highway ay marami tayong makikita na lugar. Kung kaya isa ito sa rason kung bakit tayo ay mahilig maglibang mag-road trip. Kaso sa Pinas, kahit na dinadayo ito ng mga dayuhan ay may mga checkpoint. Ang daan na ito ay gusto ko dahil nadadaanan ang Costco, airport at saka ang beach. Ayan ang beach ang lawak ng beach. May naliligo dyan. Pangarap sana na dito tumira kaso lang may tsunami talaga sa Japan. Nakakatakot ang tumira malapit sa mga dagat. Mga kadud, kapag Japanese tollgate ang pag-usapan ay may iba't ibang tollgate kang madaanan. Ang halimbawa ay ganitong tollgate. Meron siyang maliit na tollgate bukod sa malaking tollgate. Pwera na lang kung saan ka bababa at matagpuan mo rin ang ganitong tollgate para ka magbayad palabas sa highway. Noon kasi ang pagpa-renew ng passport ay nasa Tokyo at ang pag-uwi rin sa Pilipinas ay nasa Tokyo. Ang mas para sa mga dayuhan, ang malawak na lugar ay nakakatulong paghanap ng pagkain. Tulad na lang ng inihaw. Naubusan kasi ang sariling atin kung kaya't dito ako napasubo sa Brazilian meat. Matagal ko na itong gustong tikman at salamat naman nagkaroon ako ng oras. At walang pagdududa na masarap din ang inihaw ng mga Brazilian dahil meat eater din sila. Nang binili ko nga ito ay umandar na naman ang aking talento sa pagka-chef. May party dito na initin lang at kainin na dahil inihaw naman siya. Nagplano rin ako na ang ilang parte nito ay lutuin ko ulit. Isasama ko siya sa mga kasangkapan na lagi kong ginagamit. At dahil voice recorder na nga ito ay naputanayan ko na may lasa talaga siyang katakam-takam. May parte dito na hiniwa ko ng maliit upang maging sangkap siya sa fried rice. Kung alam nila, marami akong plan na isama ito so anong mga kaso lang ay kailangan nating magpili ng isa para naman magkasya ang ating budget. Subalit, ganito na talaga ako mag-plan, always sagad. At kapag content naman ang gawin ay talagang marami ako so masasabi. Ito na yung naging plan ko, ang sabaw. Hindi lang yan basta sabaw, tignan mo may kulay puti. Hulaan nyo na lang, cream or coconut milk. Mahilig ako sa sabaw, kaya pag mag-craving ako, hindi bale kung tag-init siya. So isa lang yan sa mga paborito kong sabaw na sinubukan ko ang Brazilian no grain challenge pa naman ako pero sa ganitong luto ay bumalik muna ako ng konti sa rice. Niluto ko rin ang Brazilian meat in Visayan style na adobo. Itsurang paksiw lang siya pero hindi siya paksiw. Adobo yan, Visayan sa itsura lang pareho ang adobo at paksiw. Malalaman mo yan kapag natikman. Ang larawan ng 1,000 yen sa taas ay bago, sa baba ay luma. Kapag wala kang ETC, mga ganitong halaga ng Japanese yen ang dalhin mo kung ikaw ay magpunta sa Japanese tollgate upang hindi ka na maghintay ng mahabang oras para sa sukle. Lagay ko na rin dito ang link sa aking vlog na may Ichiman at Gosen yen na content. Mayroon pang mga vending machine na hindi tumatanggap ng mga bagong Japanese yen. Kahit nga ang bagong Gohaku yen nila na coins ay hindi pa rin tinatanggap ng mga vending machine. Ito naman ang larawan ng bagong Gohaku yen. Kumpara sa bagong 10,000 yen, 5,000 yen at 1,000 yen, itong 500 yen ay naunang lumabas sa
publiko. Ang bagong 500 yen ay magaan kumpara sa luma na 500 yen. Wala akong clip na magkasama ang bagong 500 yen at old 500 yen. At saka madali naman siyang i-distinguish kung 500 yen old or 500 yen new.